person over voice. Nakaupo ko ngayon sa harap ng counter at umiinom ng beer habang nagbubuga ng usok ng sigarilyo. Nakatitig sa harap ng tinted window glass at kanina pa pinapanood si Lian na mukhang gusto nang bumuga ng apoy sa galit. Merong CCTV sa taas noon at may recorder. Naririnig ko sa aking pwesto ang malulutong nitong mura na alam kong sa akin ang patama. Shit! Halos may buga kong iniinom na beer nang makita ko kung paanong pinuyod ni Lian ang kanyang buhok pataas. She looks so adorable. Honey babe. Bawat galaw nito na nagsasalamin sa harapan ng bintana ay parang tagusan itong nakikipagtitigan sa akin. Biglang tumigas ang alaga ko nang makita ko kung paanong tanggalin ni Lian ang botones ng suot nitong uniforme at lumitaw ang napakaputi at makinis nitong malaking dibdib. Shit. Napapamura na rin ako ngayon dahil sa pagkagising ng dugo ko at nagwawala kong alaga. How can this woman turn me on? Hindi pa pwede dahil anumang oras ay darating na ang kinakukulo ng dugo ko. Shit, kailangan ko munang itago si Honey Babe. Lian's person over voice. Miss Lian! Napaharap ako sa tumatakbong saninita palapit sa akin. Katatapos ko lang magpahinga at hindi ko na ipinagpatuloy ang paglilinis. Bakit pa? Langya lang ni Dracula. Umakyat ka na raw sa iyong silid. Utos na Sir Drake. Really? Naisipan niya pa iyon? Mataray kong sagot kay Ninita. Hindi ko alam. Pero magpahinga ka na daw. Dadalan ka na lang daw ng hapunan. Kaya hindi mo na daw kailangan pang bumaba para sumabay kay Sir Drake. At tubili pang sumagot sa Ninita na mukhang natakot sa galit kong mukha. Fine, dahil wala ako sa mood ngayon. Nilagpasan ko na ang maliit na si Ninita. Pero imbes na dumaan sa kung saan dumaan si Ninita ay bala ko sa front door. Miss Lian, hindi dyan ang papasok. Baka mapagalitan ka na Sir Drake. Malakas na tawag ni Ninita sa akin. Ako naman ay parang walang narinig na nagtuloy-tuloy na naglakad. Langya talagang impaktong yun. Pati ang gusto kong pagpasok sa loob ay kailangan diktahan niya. Habang naglalakad papuntang front door ay nakita kong ilang tauhan ni Dracula na nakakalat sa labas ng guardhouse. Napansin ko rin ang kulay pink na Mercedes-Benz. Napatikwas ang isang kilay ko. Who's that bitch? Kahit mukhang sinuunang nilalang si Dracula ay wala naman ako natatandaan na may kulay pink itong sasakyan. Bakit ko ba pag-aaksiyahan ang buhay ng walang hiyang si Impacto? Wala na dapat akong pakaalam kung sino man ang nilalang ang mga bisita niya. Pagbukas ko ng malaking pintuan ay nagulat sa akin ang dalawang kasambahay, si Inday at si Sonia. Kapwa naglakihan ng mga mata ng mga itong nakatingin sa akin, habang si Inday ay sumanya sa akin na tumahimik at umakyat na daw ako sa itaas. Ano bang meron na parang may kakaiba ngayon? Takot ba sila kay Dracula o sa bisita nitong mukhang Impacto din? No, pink ang kotse so it means babae iyon. Bala-wala akong naglakad sa gitna ng napakalaking living room. Wala namang kakaiba. Naglalakad na ako paakyat ng hagdan nang makarinig ng boses ng isang babaeng matiniis ang boses. Hey you! Napahinto ako sa pangalawang steps ng hagdan dahil sa boses ipis ng isang babae. Napalingon ako at kunot noong napatingin sa isang babae na nakaupo na piling prinsesa sa malaking sofa. Nakadikwatro pa ito at nakakross ang mga kamay. Tuwid na nakaupo at mataray na nakatingin sa akin. Halos makita na ang singit nito sa sobrang iksi sa suot na black dress na may malaki ang slit sa magkabilang gilid. Mukha itong paniki sa aking paningin lalo na sa nguso nitong pulang-pula. Tamad na patikwas ang isang kilay ko. Bastos ka ba? Hindi mo ba ako nakikita dito at nilagpasan mo lang ako? Hindi ganyan na lahat ng katulong dito. Nagpantingan tenga ko sa babaeng paniki na ito. Humarap ako rito at dahan-dahan na naglakad ng naka-fierce. Are you new, my dear? Pues, kailangan mong maturuan ng leksyon. Mataray na pagpapatuloy nito. Huminto ako sa harap nito at napahalukip-kip. Sinuyod ko ng tingin ng babaeng paniki mula ulo hanggang paa at napatayo ito, kaya nagpantay ang aming mukha. You look different from other maids here. Hindi ko gustong pormahan mo. Hey, feeling branded ang suot mo. Halatang class A lang naman yan. She laughed like an idiot bitch. Are you done? Salita ko na ikinahinto sa pagtawa ng babaeng paniki. What did you say? How could you talk like that? Muchacha ka lang dito, dirty bitch. Do you know who I am? Tinuro nito ang sarili as if naman kung sinong nilalang. Mukha naman pulubing gold digger na pinulot sa basurahan.
Sino ka? Kabit ka ba ng mayor? Kaya ganyan ka demonyo ugali mo? Sagot ko na ikinanganga ng babaeng paniki. You! How dare you! Itinaas ng babaeng paniki ang kanang kamay at akmang isasampal sa akin nang mabilis kong nasalo iyon at malakas kong hinawakan ng kamay nito at pinaikot ko iyon. Nagsisigaw sa sakit ang babaeng paniki. Oh, stop it! My hand! How dare you, bitch! Sorry, but I couldn't stop. Gusto ko pa kasing baliin ang kamay mo. Manghiram ka na lang sa aso, ha? Mas lalo lamang itong tumili ng husto at nanlalaki ang mga mata. Ngayon pa ba ako maaawa? Matagal na ako nakikipag-amok sa mga walang kwentang nilalang tulad ng babaeng paniki na ito. Diyos ko, Miss Lian! Tumigil na po kayo! Hindi ko inintindi ang boses ng ilang kasambahay na mukhang nagkagulo na dahil sa pagsisigaw ng babaeng paniki. Sir Drake! Nagulat ako nang bigla akong umangat sa ere kaya nabitawan ko ang babaeng paniki na ngayon ay umiiyak na sa sakit. Shit! Malakas na napamura si Dracula. Babe, she almost killed me! Patili nito akong tinuro at hinilot-hilot ang kamay na gusto ko sanang baliin. Lumapit sa Dracula dito tinawakan ng kamay ng babaeng paniki. Mas lalong nagngingit-ngit ang dibdib ko sa nakikita ko ngayon. Kaya naman pala, bagay ang mga walang kwentang nilalang na ito. Napairap na lang ako nung yumakap ang babaeng paniki kay Dracula. Oh ha? May paiyak-iyak pa ang paniki na akala mo inamatayan. Get this woman out of this place! I don't want to see her face ever again! May pahikbi-hikbi pa itong nalalaman at pabebeng nakayakap kay Dracula. Shit, ano akala niya sa akin? Maawa sa akting niyang mukhang pabebe? Mukhang boba ang paniki na ito. Ako pa ba ay maluloko ng isang tanga? Siguro itong si Impacto ay tanga dahil mukhang paniwalang-paniwala sa babaeng paniki na ito. Oh well, ganyan talaga ang kopo. Parehas utak talangka. Go to your room na. Humarap si Dracula sa akin na seryoso ang tabas ng pagmumukha. Mukhang nagalit ito sa ginawa ko sa babaeng paniki. Mukhang patay na patay ah. No. Bala wala akong sagot. Nakatingin si Dracula sa akin na may pagbabanta sa mga mata. Ako naman ay palaban kaya maldita ko itong tiningnan din. Langyaba naman ang mga ito. Ako pa ba'y matatakot sa mga walang hiyang ito? Bring me to hospital. My hand still hurts. Napaikot na lang ang eyeballs ko. As if naman anumang oras ay matitigok na ang babaeng paniki na ito na sobrang pabebe na nakayakap kay Dracula. I'll call my dad to bring you in jail, bitch! I will ruin your life for hurting me! How funny! Sagot ko na mas lalong ikinaiyak ng babaeng paniki. Lian! Mababa ang boses ni Dracula at mukhang nauubusan na ito ng pasensya. Tinawag ni Dracula ang dalawang kasambahay at pilit akong pinapaakyat sa itaas. Gusto ko sana magbatigas nang hawakan ako ni Ninita at bumulong sa akin. Miss Lian, sumunod ka na lang dahil may pagkabalo ang babaeng yan. She looks really insane to me. Hindi pa sana ako gagalaw nang hinila na ako ng dalawa. Kitang-kita ko na binuhat ni Dracula ang babaeng paniki palabas ng castle. Napairap na lang ako dahil sa kakornihan ng mga walang hiya. Damn you, Dracula! May patawag-tawag ka pa sa akin, honey babe, pero may syota ka na palang taka sa mental. Magsama kayo sa impyerno. Asar ako napamulat nang makarinig ng kumakatok sa pintuan ng aking kwarto. Sino bang kulugo ang mga ngatok ng ganito kaaga? Hindi ba nito alam na inabot ako ng 1:00 na madaling araw bago makatulog dahil sa pagkabuwisit ng maghapon ko kahapon dahil sa walang hiyang impaktong iyon at ang jowa niyang paniki? Ilang beses ko pang tinatawagan ng kakambal ko pero puro ring lang ang numero nito. Langya talaga. Masusuntok ko talaga sa mukha si Lander kapag nagkita kami. Gusto ko na umuwi at kailangan niya akong sunduin dito gamit ng chopper niya. Hindi ko na matatagalan ang lugar na ito kung palagi kong makikita ang pagmumukha ni Dracula. Magsama sila ng babaeng paniki na iyon. Honey, are you awake? Can you open this door please? Pangangatok ng obvious na boses ni Dracula. Napabuga ako sa hangin sa sobrang inis. Talaga bang umpisa pa lang na umagang ito'y pinapakulo na nito ang dugo ko? Open this door please. Honey babe, Lian, hindi ako nagsasalita at nagtalokbong pa. Wala ako sa mood at baka kapag ako'y nakapag-super saiyan ngayon, tsak, tigok talaga itong impaktong animal na ito sa akin. Tumahimik saglit at narinig ko ang pagbukas ng pinto ng kwarto ko.
John, walang manners ang walang hiyang ito. Hindi ako gumagalaw para alam nitong tulog pa ako, pero parang gusto kong bumangon ng maamoy ang mabango at masarap na breakfast. Oh John, bakit ngayon pa? Ngayon pang amoy pa lang, alam kong favorite meal ko iyon sa tuwing almusal. Pasimple ako sumilip sa kumot at isang mata lang ang gamit ko para hindi halatang tinititigan ko si Impacto. Nakita ko siyang ibinababa ang tray sa bedside table. Yun pala ang dinala nito kaya gustong-gustong mang-istorbo ng natutulog. Nang haharap na ito sa akin ay dali-dali akong napapikit. Mahirap na abutan ng isang Impacto. Hanggang ngayon hindi pa rin nawawala ang pagkabuisit ko sa animal na ito. Naramdaman ko ang pag-upo nito sa kama malapit sa akin. Langya, makapal ba talaga ang mukha nito? Honey babe, bumuntong hininga ito nang wala pa rin akong imik. I know you already awake, Lian. Bigla akong tinanggal ang kumot at busangot ang mukha na humarap kay Dracula na ngayon ay super fresh at mabango. Pero langya nito, wala ako sa mood para purihin ang itsura nitong playboy ang dating. Shut up, Dracula! Singhal ko rito. Good morning. Nakangiti itong nakatingin sa akin. Good morning mo mukha mo. Walang good sa morning ko. Kago ka! Istorbo ka sa buhay ko! Angil ko sabay hampas ng malambot na unan sa mukha nito. Nahulog sa ibaba ang unan. Shit! Mahinang bulong ni Dracula na rinig ko naman. Layas! Get out of my room! Pagtataboy ko dito. Nakakunot ang noo ni Dracula. Parang nagtitimpi itong wag akong sigawan. Lang yan ito. Sigawan lang ako ng gagong ito. Babangasan ko agad ang lintik na ito. I prepared your breakfast, honey babe. No, I mean, it's your brunch now. It's already 10 a.m. in the morning. Wala akong pakialam kung abutin man ako ng gabi bago magising. Huwag kang papasok dito nang wala akong pahintulot. Kung ka talaga, Impacto ka. Bagay nga kayo na babaeng paniki na yun. Nanggigigil kong singhal kay Dracula sabay bangon. Tama nga. Pasado 10:00 na ng umaga. Aba, malay ko ba na ganitong oras na ako magigising? Kasalanan ng Impactong ito ang lahat. Mabuti na lang at suot ko ang pink pajamas ko ngayon at hindi ang sexy 90s. Kundi baka nasilayan pa ng playboy na ito ang maganda at makinis kong katawan. What did you say? Naguguluhang tanong ni Dracula. Sabi ko lumayas na sana masamang spirito dito, right now. Hindi ko na nilingon pa sa Dracula at dumiretso ng banyo. Sa tingin ko naman lalayas na ang walang hiyang iyon. Napagdesisyonan ko na mag-impake ngayong araw at walang sino man na hudas ang pipigil sa akin. Matapos ko maghilamos ay nag-gargle na rin at lumabas ako ng bathroom habang nagpupunas na mukha gamit ang face towel. Mabuti naman at wala nang impacto rito. Agad kong iniityasa kung saan lupalop ang face towel at naupo sa gilid ng kama habang nakaharap sa table na may tray ng pagkain. Napangiti ako dahil favorite food ko ang mga ito. It's brioche French toast with strawberry and blueberries on top. Shakshuka, poached eggs. They're made me fresh fruit salads with mayonnaise, a cup of hot chocolate, at meron ding fresh mango juice and cold water. Nawalang inis ko sa katawan nang magsimula na akong kumain. Kailangan kong kumalma para sa pagkain dahil need ko ng maraming energy at magtutuos pa kami ni Impacto. Matapos na akong kumain nang makita ko nag-ring ang cellphone ko. Si Mika. What's up, Beshi? Bungad ko. How's your amazing work, Lian? Nakakainit ng ulo, Beshi. Mabutit na patawag ka. Oh, ikaw na lang. What, me? Yes, ikaw na lang sumundo sa akin dito. Ayoko na dito. What the hell? Paano ayaw mo na? Basta, lalayas na ako sa sinaunang castle na ito at baka makapatay pa ako ng Impacto kung magtatagal pa ako dito. I don't want to ruin my beautiful face and sexy body for that bastard and jerk Dracula na yan. Mika suddenly laughed. Tinatawanan mo lang ako? Parang gusto ko tuloy sumama ang loob sa pagtawa ng kaibigan ko na ito. Ay naku, Lian, hindi mo ba kilala yung sinasabi mo? I don't care who the hell he is. My eyes rolled up. Hanap ka talaga, Lian. Sa mga latest na tao, local man or international ay kilalang kilala mo. Kahit mga walang kwenta. Pero yung sinasabi mo Dracula, hindi. What the? Seriously? His name is Drake Fremenger. He is one of a famous lawyer in Europe and Asia. My God, he also one of the top billionaire in our country. Katulad mo siya. Paliwanag ni Mika. So, I'm not even interested.
Rinig ko ang pagsinghap ni Mika sa kabilang linya. Mukhang naaasar ito sa akin. Ewan ko sa'yo, baka pag nakilala mo yan, iiyak-iyakan mo, Lian. Napatingin ako sa hawak kong phone bago ko ulit ibinalik sa kaliwang tenga ko. What do you mean by that? Ikaw na lang mag-discover ng mga bagay-bagay. Mika! Inis ko rito. By the way, kaya tinawagan kita para mangumusta lang. Pero mukhang tama ang hinala ko. Hindi ka magtatagal. Pagtsagaan mo na lang. Saduin mo na ako dito. Mas gugustuhin ko pag bumalik sa office na daddy kaysa makita ko pagmumukha ni Dracula. Napapapadyak pa ako na parang bata. Tumalsik tuloy ang kawawang vase na nananahimik sa gilid. Matanda ka na, Lian. Kaya mo nang i-handle ang mga bagay-bagay. Hindi ka naman mapupunta dyan kung hindi ka sumama. Hindi ako sumama. Kinidnap ako ni Dracula. Baliw na yun. Kinidnap? Ikaw na nagsabi sa amin na pumirma ka ng contract nang di binabasa ang nakasulat. Baka sa boss ni Mika ang pagdududa. Inutakan nga ako ng gagong yun. Nakakainis. Maniwala ka sa akin, Mika. Oh, huwag kang magalit. Hindi naman kita matutulungan kahit maniwala ko sa'yo. So, sunduin mo ko dito. Paawa effect ang boses ko. Bisa ako sa work, Lian. Sa katunayan nga yan, wala ako sa bahay natin. I'm currently in Pangasinan. So, I can't help you today. Where's your twin brother? Isa pa yung boys na kapatid kong yun. Kakakalmutin ko lahat ng tattoo nun sa katawan kapag nakita ko yun eh. Maldita kong sagot. Ewan ko sa'yo. O siya, sige na. Tinatawag na ako. No, dito ka lang. Nag-uusap pa tayo, Mika. Hang up. Bye. Mabilis na nawala si Mika sa kabilang linya. Oh, what the hell? What the dumb life is this? Kasalanan mo itong lahat, impacto. Kahit frustrated, ay naubos ko mango juice ko at tumayo. Nawala na naman ako sa mood. Paano ba ako makakalaya sa lugar na ito? Walang kwenta ang pera kong dala dahil walang masasakyan sa labas ng castle na ito. 2:00 ng hapon nang lumabas ako ng aking kwarto. Tahimik at wala si impacto. Mas okay nga iyon. Hindi ko rin isunuot ang buwisit kong uniforme. Bakit ba? Wala siyang pakialam kung ayaw ko nang isuot iyon. Kung gusto ng impacto, siya na lang magsuot noon. I'm wearing white loose t-shirt at high-waisted maong shorts. Binagayan ko iyon ng white sneakers dahil inayos ko na lahat ng gamit ko. In case magkarambulan ay kayang-kaya ko nang tumakas. Lian, saan ka po pupunta? Biglang sugpot sa kung saan ni Bidang. I need to get out of here. Hindi na ako natutuwa sa amo mong sugo ni Satanas. Naku, huwag ka na magalit dun. Ang bait-bait kaya ni Sir Drake. Pinandilatan pa ako ni Bidang. Kayo lang nababaitan sa animal na iyon, but I'm not. Mataray kong sagot kay Bidang. Nilagpasan ko na si Bidang at dumiretso na sa napakalaking front door para lumabas. Nakita ko sa gilid ng mga mata ko ang pagkaripas ng takbo ni Bidang paakyat. Aba, at mukhang magsusumbong pa sa amo niyang Judas. Well, I don't care. Paglabas ko ay tahimik at sumalubong agad ang malamig na simoy ng hangin kahit na hapon na. Mabilis ang mga mata ko na nahagip ang guardhouse. Malalaki ang hakbang ko na nakarating at parang nakakita ng Diyos sa mga bodyguards nang makita nila ang kagandahan ko. Sabay-sabay silang nagsitayo. Good afternoon po, Ma'am Lian. Sabay-sabay na bati sa akin ng mga ito. Ako naman ay mataray na nakatingin sa mga ito. Wala akong sumud na makipagngitian. You and you. Turo ko sa 3 lalaki na nasa unahan. Ihanda niyo ang kotse at uuwi na ako. Clear? Mapagutos kong duro sa mga ito. Natigilan ang lahat at nagkatinginan. Nagsalita ang lalaking parang si Taguro. Ma'am Lian, mawalang galang na po. Alam po ba ito ni Boss Rick? Wala po kasing inuutos sa amin sa bossing. Boss, hindi niya alam. Inuutosan ko kayo. Sundin niyo ako. Napakamot ang isa na kamukha ni Clarin dahil kalbo at nagsalita. Bawal po kaming sumunod kapag hindi utos na galing kay Boss Drake, ma'am. Malilintikan po kami nito. Hoy, mas malilintikan kayo sa akin kapag hindi niyo ako sinunod. I can triple your day once na mapauwi niyo ako today. Hindi pwedeng hindi ako makakauwi ngayon at nakakairita na ang pagmumukha ni Dracula. Naku, ma'am, walang pero-pero. Bilisan niyo. Hindi ako natutuwa sa mga dahilan niyo. Ano, natatakot kayong magalit sa impacto? Pues matakot kayo sa galit ko. Lang yung impacto siya. May kasalanan ng lahat. Malakas ako napatili nang may sumunggab sa aking maliit na bewang. Napaangat ako sa ere at isang iglap lang ay para na akong sako ng bigas na nakasukbit sa balikat.
Nang walang iba, kundi ng demonyong si Dracula. Gago ka, Impacto! Ibaba mo ako! Pinagahampas ko ito sa kanyang likuran. Gusto ko sana itong tadyakan, ngunit mahigpit itong hinawakan ang dalawang binti ko. Bumalik na kayo sa ginagawa niyo. May kailangan lang akong parusahan. Umuulan ng malulutong na mura ang lumalabas sa aking bibig. Nakita ko pa ang ilang kasambahay na nagkakanda haba-haba ang mga leeg sa eksena namin ni Dracula. Namalayan ko na lang na dinala ako nito sa loob ng kwarto ni Impacto at maingat na ibinabasa malambot nitong kama. Impacto ka talaga! Malakas kong singhal kay Dracula. Nakakagigil ang buwisit nitong mukha. Kahit pa ang gwapo nito, pero hindi dapat ako makaramdam ng pagkagwapo dito dahil ubos na ubos ng pasensya ko sa animal na ito. Hindi ko nagugustuhan mga pinagkagagawa mo, Lian. Seryoso ang pagmumukha ni Dracula, as if naman matatakot ako sa kanya. Nagdakwatro ako at tumalukip-kip. Mas lalong hindi ko nagugustuhan ang mga pinagkagagawa mo, Dracula. Gusto ko nang umuwi at wala kang magagawa. Umuwi? You heard it right. Kung iniisip mo ang walang yung contract na yan, pues, I can double that job money. 5 million, right? Hintayin mo ako at isasampal ko sa pagbubukha mo ang cheque. That's not what I mean. And very useless. At sabi ko sa'yo, basahin mo na maigi ang pinapirmahan kong kontrata sa'yo. You didn't even read it. Damn you! Ano babasahin ko doon? Halos hindi ko mabasa sa sobrang liit. Nanggiya ka. Kagawin mo pa akong tanga? It's your fault, honey babe. Napatayo ako sa sobrang pagkabuwisit at bigla ko itong sinikmuraan ng malakas. Malakas na napamura sa Dracula at napahawak pa sa kanyang tiyan at halatang nasaktan. Ako naman ay napangisi ng husto. Huwag mo akong ginagago, Dracula. Never kang mananalo sa akin. Ako nang lalagpasan ko na sa Impacto nang mabilis niya akong nahawakan sa kanang braso at malakas ako napatili nang sabay kaming bumagsak sa ibabaw ng bed nito. Peste ka! Ang bigat mo! Kapag ako napisat dito, ililibing kita ng buhay. You smell so good, honey. Nanigas ang buong katawan ko sa mainit na hininga ni Dracula na humampas sa aking noo. Anong inaamoy-amoy mo dyan? Dapat galit ako pero bakit ganitong ginagawa sa akin ni Dracula? Hindi ito tama. Napahawak ako sa kanyang malapad at matigas na dibdiba. Kahit mukha akong pakawala sa buhay ay never pa ako nakahawak ng ganitong katawan sa buong buhay. Alis ka nga! Biglang humina ang boses ko. Bumaba ang mata ni Dracula sa akin at nagkatitigan kaming dalawa. Muli ay parang sinipa ng kabayo ang dibdib ko sa lakas noon. Takte talaga itong si Impacto. Baka bigla akong himatayin kapag nagtagal pa ang paninitig nito sa akin. I spent my life for hardship to get you again, Lian. Hindi mo alam kung paano at kung ano ang ginawa ko para lang makarating kung saan ako ngayon. Para lang masilayan ka. Kaya hindi na kita pakakawalan. I miss you so much, my Lian. Tagos hanggang buto ang titig ni Drake sa aking katawan. Ang malamyos na boss nitong nakakaakit at ang bawat salita nito na hindi ko maintindihan kung bakit niya nasasabi. Hindi kita maintindihan. Halos pabulong ko na. You will know everything, honey babe. Everything. For now, please don't leave me. Nagsusungamo ang mga mata nito sa akin. Ang bango ng hininga nito na nakakaadik amuyin, kasabay ng panlalaki nitong pabango. Bumaba ang tingin nito sa akin labi. Can I kiss you? Huh? My God. I wanna kiss your beautiful lips. Sandali. Hindi na natuloy ang sasabihin ko nang bumaba na ang labi ni Drake sa aking malambot na labi. My God. Para akong pusang hindi mapaanak dahil pabalik-balik ako sa paglalakad sa sobrang pagkabwisit dito sa loob ng aking kwarto. Wala na talagang pag-asang magbago pa ang pananaw ko ngayon kay Dracula. Habang tumatagal ay nadadagdagan ang pagkayamot ko sa animal na iyon. Langya, magsama silang dalawa ng babaeng paniki na iyon. Muntik na ako mapatangay sa nakamamatay na kamandag ni Impacto. Kulang na lang kasi ikainin nito ng buo ang aking labi sa sobrang pagkatakam. Yes, we were in the middle of our passionate kiss at halos malimutan ko na ang galit ko sa Impactong iyon dahil mas kasarili ko ay hindi ko na nakikilala dahil sa mapang-akit at masarap na halik ni Dracula. Nang bigla na lang may umeksa ng storbo. Para akong binuhusan ng malamig na tubig na may kumatok ng malakas sa pintuan na walang iba kundi si Ninita.
Nasipa ko tuloy sa sikmura sa Dracula sa sobrang pagkabigla. Namimilipit itong lumapit sa pintuan na parang bagong tuli. Hingal na hingal at parang nakakita ng multo si Ninita habang namumutla. Sir Drake, sa Mount Faye tinahanap ka po. Napatikwas ang isang kilay ko nang marinig ang babaeng tinutukoy nito na walang iba kundi si Paniki. Napadiretso ng pagkakatayo sa Dracula nang marinig ang pangalan ng babaeng Paniki na iyon. Parang gusto kong dagdagan ng sakit sa katawan si Impacto ngayon. Malalaki ang hakbang na lumapit ako sa mga ito at babalyang sinangga si Dracula. Nalalaki ang mga mata ni Ninita at napanganga nang makita ako mula sa silid ng lalaking ito. Anong problema ng walang hiyang iyon? Mas lalo tuloy na mutla si Ninita sa mukha kong gustong makipag-amok. Ano po? Kuan po? Tumingin ito sa akin likuran kung saan si Impacto nakatayo. You can go back to your work now, Ninita. Make her some healthy snacks. Mabilis na pagsasalita ni Dracula. Okay po, Sir Drake. Sige po, Miss Lian. Mabilis pa sa hangin na naglahong parang bula sa Ninita. Oo ha? Ganito ba kaspesyal ang babaeng Paniki na iyon? Humarap ako sa kulugong Impacto na ito, pero bago pa man ako magsalita ay naunahan na naman ako nito. Magstay ka muna sa room. May kailangan lang akong ayusin. Matiim itong nakatitig sa akin hanggang sa tumitig ito sa aking labi na hinalikan nito ng husto. Ang kapal ng pagmumukha nito ipagtabuyan ako matapos nitong lasapin ang masarap kong labi. Para itong vampira ko makasipsip sa labi ko. Langya, magsama silang dalawa sa impyerno. Gago, kahit hindi mo sabihin gagawin ko. Magsama kayo ng babaeng Paniki na iyon. Mabilis ako naglakad para bumalik sa aking kwarto at nagbabalak na naman na lumaya sa kasal nitong pangsinaunang panahon. Ako pa talaga itong si Lia na super maganda, super sexy at super matalino sa buong Pilipinas. Hinaapi-api lang na Impacto sa Dracula. Job that bastard! Napabalik ako sa tamang pag-iisip nung may kumatok sa pintuan ng kwarto ko, kaya napahinto ako sa paglalakad. Sa Ninita at Bidang, may daladala ang mga ito ng tray ng pagkain. Miss Lian, pasensya na po kayo at natagalan ng merienda mo. Naputol ang salita ni Ninita nang sumingit sa Bidang. Ito na pagkain mo. Papasok na kami at nang mailapag namin ito. Binigyan ko sila ng daan, kahit nalilito sa dalawang kasambahay. Nang mailapag na ng mga ito ang pagkain ay humarap ang dalawa sa akin at nagsingiti. Kumain po kayo para lalo ko yung gumanda at maging stress-free. Ani Bidang, napaismid ako dahil matagal na akong maganda. Pagpasensyahan mo na lang kung bakit kailangang harapin ni Sir Drake si Madam Faye. May something kasi sa utak iyon at mahirap patulan, lalo pa at anak ng isang mayor. Salita ni Nita. And so, tamad kong sagot at napasimangot. Kaya dumito ka na lang muna at baka makita ka na naman ni Madam Faye. Nakita mo naman nung nakaraan, inaway ka. Napaupo ako sa isang kahoy na upuan na may malambot na foam na may design na flowers at nakaharap sa table kung saan nila inilapag ang maraming pagkain. Don't you worry. I can handle that attitude. Sagot ko. Dito lang kami sa labas para kung sakaling tatawagin mo kami ay agad kami makakalapit sa iyo. Ani ni Nita na ikinatikwas ng isang kilay ko. No, bumalik na kayo doon. Hindi maaari. Ang sabi ni Sir Drake ay bantayan ka namin dalawa ni Ninita. For what reason? Parang hindi ko magugustuhan kung ano pa sasabihin ng mga ito dahil sa utos ng Impactong iyon. Talagang pababantayan pa ako para lang hindi ko makita ang mga animal na maglampungan. Ganun ba yun? Para po safe ka at hindi muli pang saktan ni Madam Faye. Tupakin kasi iyon. Mahirap nang magalusan makinis mong skin na mukhang alaga pa na magulang mo. Pamumuri pa sa akin ni Bidang. Sanay na ako makasalamuhan ng ganyang klaseng tao, kaya wag na kayo mag-alala pang dalawa. Pwede nyo na akong iwan. Dahil mas demonyita pa ako kapag tinopak kaysa sa babaeng Paniki na iyon. Wait lang at uubusin ko lang pagkain na ito. Gusto ko pa sana iyong idugtong ngunit pinilit ko na lamang na manahimik at baka hindi ako makalabas ng kwartong ito. Sure ka dito ka lang? Tanong ni Bidang. Wala ka na ipag-utos sa amin? Parang ayaw pang maniwala ni Ninita base sa boses nito. Yeah. Sabay subo ko ng Taco Bell na umaapaw ang cheese. Nagkatinginan ang dalawa at mukha ko naman silang nakumbinsi kung kaya ay nagpaalam na rin ang mga ito sa akin.
Hinarap ko ang masarap na pagkain. Nang maubos ko ang kinakain na Taco Bell, ay kinain ko naman ay ang waffle na may honey syrup at fresh fruit salads na maganda pa ang pagkakadesign dahil hugis bar ko iyon mula sa pakwan. Inisang lago ko na lang ang pineapple juice. Humarap muna ako sa malaking mirror at pinasadahan ko ang buong katawan. Kailangan ko ng makeover. Hindi ako papayag na ang paniki na iyon ay umangat ng 1% sa akin. After 30 minutes ay bihis na ako. Suot ko ang white miniskirt na may slit pa sa kaliwang hita at crop top na talaga namang litaw ang magkabilang pisngi ng aking magagandang dibdib na may tatak na Chanel para tumulo ang laway ni Dracula. Mayroon itong cardigan na hindi ko na isusuot dahil gusto ko ipakita ang makinis at mapuputi kong skin. At syempre ang ipinagmamalaki kong hinaharap. Mamatay sa inggit si Paniki. Kahit matangkad na ako ay isinuot ko ang 5 inches black ankle strap shoes na may tatak na YSL dahil baka akala ng Paniki na iyon ay naliliitan siya sa akin. Nagsuklay lang ako at pinamessy hair ang aking shiny ash gray hair at naglagay ng light makeup. Pero ang aking magandang lips ay nilagyan ko ng red velvet lipstick dahil gusto ko talagang maging 100% na super maganda para mangisay sa inggit si Paniki. Halos mga lahati ang pabango ko na super expensive na Ralph Lauren. Muli ay umikot pa ako bago mag-selfie. I want to make sure na hindi malulungkot ang mga followers ko. Kaya kailangan ko pang mag-update.